shout out for the Reds. Nakakaingit naman yung Aerox. Ang ganda nung dash niya, oh. Ito si Boss Jomer. Siya yung may-ari na sobrang solid na Aerox version 2. Pag nag-upgrade naman ako, dahil gusto ko may purpose. Sulit. Okay lang sa akin mahal, basta yung may purpose na talagang mararamdaman mo yung effect. Magkakaroon ng safety, reliability. Yun lang naman lagi importante sa akin. So again bro, magkano na nag-gastos mo dito? Lahat-lahat? Siguro mga gano'n, 150 or more or less. Grabe guys, oh. Yo mga kabreds! So for today, we're headed to C5 Extension. Mi-meet natin yung ibang tropa natin sa NMAX version 2 Paranaque crew. And most especially, mi-meet natin si Jomer. Siya yung may-ari ng i-feature nating motor for today. Isang Yamaha Aerox version 2 na loaded sa accessories. Inaabot na siya ng 100,000 up to 150,000 sa accessories ng motor niya. Napaka-solid tingnan ng motor niya mga kabreds. Sobrang linis ng pagkaka-setup. Shoutout. Shoutout nga pala sa NMAX V2 Paranaque crew. Tsaka sa mga kapatid ko na nasira yung electric fan sa bahay. Good job. Shoutout bro. Shoutout NMAX V2 Paranaque crew. Mas tayo. Shoutout sa girlfriend ko. Pagbutihin mo dyan sa Casco. Yo! Para baka naman, Casco Market ba? Casco Market. Ito si Boss Jomer. Siya yung may-ari na sobrang solid na Aerox version 2. So magkano bili mo dito bro? Sa motor muna tayo. 132.9 sir. 132.9. So keyless na siya. ABS na rin siya. ABS na rin sir. Nice. Yan yung Aerox S 2021. Magkano na yung total mo na gastos dito bro? Yun ang pinakamagandang tanong. Siguro mga naka 150 na rin. 150 plus na guys. So mga kabreds, ito agad ang unang makikita nyo pag nakita nyo yung motor na to, yung Ollins. Siyempre, magkano bili mo sa Ollins bro? Medyo ano kasi discounted price natin nakuha mga 41 pero usually 46, 44 bentahan. Eh, isang motor na siya mga kabreds. Grabe. Pero wise upgrade kasi. Exactly. Compare sa stock, syempre malayo. Pero kung maghahanap ka ng comfort, okay na yung YSS. Medyo pang-aggressive kasi yung Ollins eh. Pero ayun, at least confident ka pag sumaldak ka, hindi siya sasabog, hindi siya tatagas. That's yun lang nice. advantage.
Sa dami-daming scooter bro, bakit Aerox ang napili mo? Before kasi may Aerox version 1 ako, version 1 din na NMAX. So yung comparison ko dun sa dalawa, kung comfort at long ride, siyempre NMAX tayo. Kung sa pang city driving, mas okay kasi yung Aerox dahil yung turns kan dahil nakaibabaw ka sa handlebar, mas madali yung turns doon compare sa sa NMAX. Yung NMAX kasi dahil medyo mataas handlebar, Mismo. buong katawan mo yung nagta-turn pag traffic, lalo na pag traffic, di ba? Actually agree ako dyan nung tinesting ko to kanina, nung palipat-lipat lang, parang napakasarap niyang ipihit-pihit iliko-liko. Magaan siya iliko. Exactly. Pag-usapan natin bro yung panggilid na upgrade mo. So hindi naman natin siya titingnan, hindi naman natin siya babaklasin. Pero ano yung nilagay mo sa panggilid mo? Yung panggilid ko kasi dahil yung trusted ko talagang CVT upgrades, syempre MTRT. Yung ang naiba lang is yung torque drive. Koso yung ginamit ko. Pero mostly talaga siya MTRT straight. So lahat na lang dito magkano siya? Yung sa price ng panggilid, siguro baka mga more than 10,000 ka din aabutin. Kasama lahat, clutch lining, torque drive bell, pulley set, yan, mga springs. Ano na top speed mo dito? Sa top speed kasi medyo hindi ako concerned dun sa kumbaga hindi ko focus yung top speed. Ang ko kasi is more on acceleration. Pero mga 120, 125. Tapos itong upuan, sabi mo stock lang pero napakaganda. Dito sa upuan na to, medyo pinag-aksayahan ng panahon ni Yamaha para pag-isipan Aggressive niyang tingnan Pag-usapan naman natin yung mga key features ng motor mo. Na yung mga mahilig sa mga bolts dyan, mga pa-gold, white gold, mga yayamanin heng. Ito kasi medyo pricey compare kay yayamanin tsaka kay heng. Si heng kasi coated tapos steel pa rin naman yung bolts na ginagamit. Ito kasi ngayon is titanium siya tapos anodized. So kahit kumupas, at least in the long run, titanium pa rin yung nakakabit. Hindi ka pa rin kakalawangin compare sa mga other bolts na available sa market. So just in case nagwa-wonder yung mga viewers natin, bro, magkano yung nagastos mo dyan sa bolts mo sa buong motor? Sa bolts siguro most likely mga 30,000 na rin ako inabot. Grabe no. Pati ito mga kabrits ayan ultimo ito. Grabe, 30,000. Would you say 95%? 90% na yung motor mo? May 90% na. 90% na. Medyo may konti pa tayong hahabulin, ilang tornilyo pa. Grabe kita mo lahat. Sa mga kabreds, kanina habang sinushoot ko to, dito ako na-amaze pati yung pito. Ayan pati yung pito naka-titanium na siya. Magkano yung pito na yon sa dalawang gulong na yan, bro? Sa pito, parang mga around 600 inabot yung pair. Grabe, 600 pito pa lang mga kabreds. Ayan pakita natin yung mga bolts niya. Grabe. Usapan naman natin bro yung tires. Putputa tayo dito sa harapan. So bakit importante sa'yo bro na nagpalit ka ng mags tsaka tires? Ba't importante sa'yo yun? Kasi compared to stock, yung Racing Boy kasi na mags RB6, almost parang 1 kilo rin yung difference niya sa stock So lighter, forma, syempre babagay mo na rin sa taste mo sa kulay ng motor mo. And yung sa goma naman, syempre yung stock kasi matibay yung stock na goma, walang duda. Pero syempre medyo madulas kasi compared dito sa gamit natin ngayon na Maxxis. Exactly. So sa mags at saka sa gulong, magkano nagastos mo doon bro? Mags, gulong siguro mga 10,000 din. 10,000 na. Kasi parang 5,000 ang goma, 5,000 din yung mags. Iba 4,500 ang benta nila sa RB6. So lightweight, tapos safety pa kasi makapit na makapit yung motor. I mean, ako personally mga kabreds, Maxxis talaga yung trip ko na nagulong sa sobrang kapit niya solid. Ito yung bolts. Ultimo yung visor. Visor ba tawag dito bro? Sure, visor bolts. Shoutout Southworks.
Isa pang sobrang obvious na upgrade mo dito bro, which is nakakapukaw din ng mata, is itong disc brake mo tsaka yung caliper mo. So dito sa disc brake mo, RCB siya. Magkano bili mo dito bro? Sa RCB na disc is parang 2.2. 2.2. Compare sa stock na pure steel siya, syempre aesthetic, mas okay to, lighter. Saka yung mga ganito kasing rivets, nag-absorb kasi yan na imbes na yung pag full brake mo, pag kailangan full brake yan, medyo may konting play, hindi siya parang bigla bumibigla eh. Nice. Tapos ito namang Brake caliper. anong brand to? Brembo na 2-pot. Shit! Brembo brakes. Ako for me kasi sakto na yung 2-pot yung. Iba kasi mas prefer nila si 4-pot, mas malakas daw pumreno. Pero kasi medyo malaki kasi si 4-pot eh. So Exactly. para sa akin satisfied na ako. Enough na to stop yung motor ng 2-pot. Ano tawag dito bro? Brake hose. Yun sa brake hose kasi yan, isa rin na worth it na upgrade. Compare kasi dun sa stock natin na rubber yung gamit. So pag, the more umiinit yung preno, nag-e-expand kasi siya. Unlike dito sa steel braided kasi is pag matigas siya, hindi siya nag-e-expand. So yung pagpisil mo ng levers ng preno is firm siya. Napakagandang tingnan no? Ikaw lang nag-iisip ng mga concept mo na to? Actually kasi ako pag nag-upgrade naman ako, gusto ko may purpose. Sulit. Okay lang sa akin mahal, basta yung may purpose na talagang mararamdaman mo yung effect. Magkakaroon ng safety, reliability. Yun lang naman lagi importante sa akin eh. Tsaka hindi yung medyo kasi ako ayoko ng mga over accessories, tas useless naman yung mga upgrade. Exactly. Kitang-kita naman sa tema ng motor mo, sobrang linis tingnan no? So filter bro, anong gamit mong filter dito sa motor mo? Sa akin yung washable na stainless filter ng Hurricane. Yun, isa rin sa mga worth it na i-upgrade kasi compare sa magpalit ka ng original disposable, sakal, yung washable filter kasi buga mo lang hangin, ugasan mo, pwede eh. So parang yun na yung in the lifespan ng motor, yun na lang yung gagamitin mong filter. Another question bro, ano yung mga upgrades na ginawa mo sa motor mo na hindi natin nakikita? Let's say sa makina, meron na bang mga upgrades doon? Makina, as much as possible gusto ko stock yung motor eh. Okay. Nag-upgrade lang ako konti, siguro mga ignition coil, spark plug na iridium, high tension wire para medyo mas maganda lang yung RPM ng motor. Yun, mga ganun lang. Basic upgrades lang. Yun, may pula. Ano yung pula na yun bro? Boso na ignition coil. Hindi ba itaas no? Hindi ba? Ayun no? Ignition coil. Grabe, pati dito may titanium bolts. Shoutout Soundworks. Alright bro, thank you very much ha. Maraming salamat. Maraming salamat at pinagbigyan mo ako sa request ko na to. First time natin gumamit ng Aerox. Uy, kakaiba. Lasa. Ramdam na ramdam mo na nakapanggilid eh. Compare sa NMAX, mababa yung manubela niya, mga kabreds. Yan oh. Uwi na si brother. Alright, test drive natin. Nakakapanibago mga kabreds. Ang liit ng Aerox compare sa NMAX. Solid ang bira. Ganda ng hatak mga kabreds.
Nakakaingit naman yung Aerox. Ang ganda nung dash niya, oh. Nakakatuwang gamitin mga ka-breads. Ang sarap. As nung hatak. Mas malakas to compare sa motor natin. Sarap gamitin. Alright, let's go back to Caltex. Lakas ng preno niya. Bira agad eh. Ganda ng suspension niya mga ka-breads. Solid. Solid ang Öhlins. Mas masarap gamitin to. Magaang. Kaso since sanay ka sa nakapaganyan, maninibago ka, nakababa kasi yung ano mo eh. Oo. Ganda mga ka-breads, solid. Ang sarap ng first time kong makagamit ng Aerox Stig. Alrighty mga ka-breads, uwi na. So huge shout out ulit sa tropa nating si Jomer. Alright, so mga ka-breads, dito na natin tatapusin ang video natin for today. Salamat sa mga subscriber and viewers ng channel natin. Patuloy na dumadami. Maraming salamat. And also salamat sa suporta ng NMAX version 2 Paranaque crew. Represent. So tulad ng sinasabi ko mga ka-breads, it's not about your ride, it's how you ride. Ride safe mga ka-breads. Peace. Got it. Content yun pag nalaglag.